up mga kamaster? So may gagawin tayong bago. Okay, so ngayon mga master, meron tayong pagawa na bagong tako. So ito yung gusto ng may-ari, no? Puti ang kulay. So ito may shop na siya na UJ Alpha, ay WX700. Okay? Yan. So ito yung shop na napagawa. Tapos meron tong isang extra shop. So yan. So kailangan nating ahitan mga master kasi ilang linggo na to siyang nakaahit na nakatabi lang. So normal na gagalaw ang isang shop kapag nakatambay lang. Kasi medyo maliit na. So ngayon ilalagay na natin sa sakong sukat. Nang sa ganun eh maalis natin yung baluktot or yung tiwal. Meron talaga siya. Kaya kapag ako'y gumagawa ng shop, normal na medyo ilalagay mo siya sa mataba pa or advanced na sukat. Para pagka mayroon tayong o mayroon siyang galaw, sumahabol pa natin. So ngayon, kailangan muna natin sukatin mga master kasi ang gusto ng may-ari is 12.5. So ngayon, bago natin na tapusin yung pag-aahit natin sa router, so kailangan natin kung 12.5, so ihinto natin ang dapat kayas ng router is nasa mga 12.8 para yung 0.3 salihan na lang ang magdala. Okay, so 13.45. So konti na lang yung ahitin natin. Kasi di rin kasi pwede na tulad ng 12.5 gusto gawin natin 13. So pag ginawa natin 13 mm sa mga 12, 0.5 pa ang lilihain natin. Ngayon kapag magliha tayo ng ganong kakapal, so posible mapupuwersa yung kahoy. Umiinit kasi ang kahoy kapag nililihan natin. So hindi dapat na sobrang-sobra ang kapal na ialis doon sa liha. Dapat ang ano sa router, so maghihinto tayo ng 12.8. Ang kakain na lang na liha doon, gagamitin natin eh 400, 600 to 1,000 pababa hanggang makuha natin yung tamang sukat. Okay?
sukatin natin kung nasa ano na ba gusto nating sukat. Ayan, 12.8. So ganito kanipis na yung shaft bago ko lihain. Ayan. So 12.8 ay gusto 12.5. So bali 0.3 ang iaalis lang sa liha. So hindi na ganun ka puwersa yung pagliliha. Saka nasa inyo na yung pagliliha kung higpitan nyo ng maigi yung kamay nyo sa paghawak ng liha. So posible itong kahoy napipressure siya. So kailangan maluwag lang. Hayaan mo lang kumain yung liha para hindi gumagalaw or mag-iinit yung kahoy. Kasi yun yung posibilidad na gumagalaw yung kahoy or yung shaft. Kasi na-pressure siya masyado. Naiinit. Pag umiinit, so kumikilos yung kahoy. Okay, so ngayon, gagawa naman tayo ng lilihain muna natin to para pumantay. Kasi mataba pa yung kailangan natin ipantay para din dito tayo magkuha ng besa sukat. So bakit 21.3 lang naman halos lahat ng mga imported na shaft or yung tako. So yan, 21.3 lang yung madalas na diameter sa joint. So, kailangan natin lihain na naman. Okay. So tanggalin muna natin yung